Good morning kuya, good morning mga kasambahay. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about vaccinations, especially sa mga dogs and cats. Usually, at the age of 2 weeks to 1 month old, dapat nade-deworm sila or pinupurga. Then at the age of 6 weeks old, unang-unang nare-receive nila ay yung tinatawag na 5-in-1, which ang content nun is distemper, parvovirus, hepatitis, leptospirosis, para-influenza, at meron din tayong mga tinatawag na 6-in-1 na kung saan nadadagdagan siya ng coronavirus, pero kailangan mabisita ang inyong pinakamalapit na veterinaryo kasi ang ginagawa dito is binibigyan kayo ng schedules nito every 2 weeks, and at 3 months old, ini-schedule din ang anti-rabies, which is dapat ma-receive ng ating mga pets kasi pag nakagat sila ng aso na may rabies is very fatal sa kanila. At 4 months old, pwede din silang makareceive ng tinatawag na Bordetella bronchiseptica or yung very commonly known as yung kennel cough. Sa mga cats naman, meron tayong vaccines. Mag-i-start siya ng 6 to 8 weeks old na meron silang feline calicivirus, feline herpes virus, meron din tayong panleukopenia virus at feline leukemia virus. Pero bago ibigay ito is kailangan din at the age of 1 month old is nade-deworm din sila. Yun. So, ang interval nito is every 2 weeks. Kaya pinaka-importante na mabisita ang inyong veterinaryo para mabigyan kayo ng recommendations and schedules. Hindi kasi lahat ng mga pets ay they are fit para mabigyan ng bakuna. Kaya bago sila bigyan ng bakuna is chine-check muna ng iyong veterinaryo. And then, ang vaccine kasi is very sensitive yan. Kaya sa mga veterinary clinics lang na ibibigay kasi once na halimbawa yung ating bakuna na nabili is namatay siya, it's useless. Hindi siya makakapagkaroon ng protection sa ating mga pets. Yes po. Kaya pinakamaganda na bumisita sa pinakamalapit na veterinary clinic kasi kapag incomplete or hindi maganda yung intervals ng pagbigay ng bakuna or kulang sa pagbibigay ng bakuna is sayang. May tendency pa rin na pwede silang matamaan ng mga sakit na viral infection saka yung bacterial infection na leptospirosis. As long as yung ating mga pets is fit for vaccination, late man yan or hindi, kailangan nating habulin. Sa mga viewers natin, you have to be a responsible pet owners kasi para kasi silang baby na kapag in-acquire mo sila is kailangan talaga nakatutok ka sa kanila, kailangan i-provide mo lahat ng mga pangangailangan nila kasi tayo din ang kawawa or sila din ang kawawa kapag nagkasakit sila. Ang topic na pag-uusapan natin sa susunod ay kung gaano kadalas i-groom ang ating mga pets. Lagi po kayong tumutok dito sa Good Morning Kuya. Ako po ang iyong millennial vet friend na si Doc Dandy Balingao para sa Pet Talk.